Hindi kami pinayagan ng mga biyanan ko na gumala at umalis ng India. Pero eto kami mga te, pupunta ng Japan para sa aking cravings. Tama ba yun? Napakapasaway. And isi-share ko yan sa inyo for today's vlog kung bakit. But yan, nandito na kami sa Delhi Airport. Nagbook lang kami online na maghahatid sa amin mga te kasi wala naman driver si Pavan. Kuya niya lang yung meron. And kapag nag-drive siya, saan namin iiwan yung kotse? Wala. And hindi rin kami nahatid ng kuya niya kasi syempre busy ang person sa business. So nandito kami sa airport ngayon mga te. Pupunta kami ng Japan. So, after namin mag-check-in and sa security check, kumain muna kami dito sa aming favorite na restaurant mga te, ang Carnatic Cafe. Meron silang branch dito sa loob ng airport. Ayan ang aming order, idli, dosa. Si Pavan Takaw tingin nag-order pa ng idli. Pero sa dosa pa lang mga te, busog na busog ka na kasi ang laki-laki. After namin kumain, dumiretso na rin kami sa aming boarding gate. Is of advantage dahil pregi ang ate nyo girl. So, una sa pila te, una pumasok. So, ayun na nga, ichichika ko na sa inyo kung bakit hindi kami pinayagan. So, sa India kasi mga te, hindi ko alam kung sa area lang ba namin yun o buong India o sa pamilya lang rin ni Pavan. Pero kapag buntis ka, tinatago ka. And ingat na ingat talaga sila sa'yo. Ganun. Kaya ayaw kaming paalisin ng bansa. Naniniwala kasi sila mga te sa evil eye. So, ayun. Kung baga i-expose ka na lang nila sa outer world mga te kapag nanganak ka na, kapag healthy si baby, ganun. Magpapaparty na lang sila, magpapadasal. Pero parang dapat whole 9 months of pregnancy mo walang makaalam as much as you can. Ganun. Only close family lang, ganyan. And dapat sa bahay ka lang kasi syempre parang baka ma-evil eye ka ng kung sino-sino sa labas. So ganun po ang paniniwala nila dito at least sa amin ng pamilya ni Pavan, ng mga kamag-anak niya. Meron ngayon sa isang pinsante nalaman na lang namin na nanganak na kasi hindi sinabi na buntis ganun kaya pala hindi namin nakikita buong 9 months. Di sumasama sa mga gathering ganun. Sa atin sa Pilipinas kapag tinatago parang naiisip natin chismis agad eh. Pero dito sa India tinatago kasi te mga takot sila sa evil eye, ganyan, kung ano-ano na yung mga pang-protection sa evil eye yung binibili nila, tapos papadasalan ka na. Ako naman, naniniwala ako sa evil eye din, pero hindi kasing lala dito sa India talaga. Sobrang naniniwala talaga sila sa evil eye dito. Kaya at some point, sinusunod ko naman din sila, kasi alam ko naman na all they want for me is the best. May ganun. And alam naman nila yan, te, na foreigner ako. Hindi lahat ng mga paniniwala nila, tradisyon nila, susundin ko. The moment pa nga lang nalalaman ko, te, na buntis ako, parang gusto ko na ipagsigawan agad sa mundo. Kaya lang, ayun, nagkaroon din ako ng parang anxiety and everything. Nananiwala na rin ako sa evil eye, mga kung ano-ano pang mga pamahiin na yan. Bigla rin ako, te, nagkaroon ng nanay instinct nung nalaman ko na buntis ako. Na as long as hindi naman harmful sa baby yung mga pamahiin na yan, edi go. Pero in the long run, kapag yung mga pamahiin is nakaka-affect na sa akin or sa baby, especially sa mental health, kasi ang daming bawal, ganito ganyan. Mas nagkakaroon ng stress, and anxiety, nagke-create ng fear na ano ba yan, hindi ko magawa yung ganito, ganyan. Puro lungkot na lang, te. So ayun, at the end of the day, syempre kailangan ko din naman sabihin talaga na buntis ako. Kasi nahahalata na rin naman ng mga tao. And God is above than everyone else, so He will protect us from anything evil. Oh, ganun talaga siya. Kayo, may natututunan na kayo sa akin. Basta malakas ang pananampalataya natin kay Lord, He will protect us from everything. So, yung mga evil dyan, bye-bye. And yung aking mga biyenan, hindi naman nila in-insist yung kanilang mga paniniwala sa akin. They go, kung gusto mo sundin, kung hindi, di wag. Basta mag-ingat ka lang, ganyan, sa mga desisyon mo sa buhay. Kaya ayun, pinayagan kami mag-Japan. Kahit na buntis ako. Basta ang sabi wag lang daw ako magpagod kakalakad, ganyan, kakagala. Kapag nafe-feel ko na daw na napapagod na ako, magpahinga na naman daw ako, ganyan. Saka may trabaho din ako, ganun. Kaya minsan pag sa gabi, ganyan, kailangan ko din magtrabaho. So, sinasabi nila, hinay-hinay lang buntit. Hindi pa katapusan ng mundo. Ako naman, ang intention ko, kaya gusto kong umalis ng India. Kasi hindi ko makain yung mga cravings ko. Tapos, lagi lang ako nasa bahay. Kapag dinadala naman ako ni Pawan sa mga mall, ganyan, paulit-ulit na lang yung mga napupuntahan ko. Tapos, yung mga pagkain na kinakain ko, paulit-ulit na lang din. Kaya gusto ko iba naman. So, bumili pala si Pavan mga ng eSIM, pero sabi ko sa kanya, dapat dito ko na lang sa Klook bumili kasi mas mura. Pero nasabi ko sa kanya, nakabili na siya. Ang galing, di ba? Anyway, ayun nga, yung OB ko, hindi rin naman ako pinayagan mag-travel buong first trimester ko. So, ang sabi niya na mag-travel ako after first trimester. So, chinek muna lahat kung fit to travel ba ako, kung okay ba, ganun. And ayun, fit to travel ang atin yung as buntit. Kaya nakalayas. Super duper happy ang heart. And ayan, bumili pala kami ng Suica card. Ito yung gagamitin mo na card para pang
tap-tap sa train station. Nilagyan lang namin ng tig 5,000 yen or kung sa peso parang 2,500, around that. Isang maleta lang rin yung dinala namin para hindi masyadong hassle yung aming pagta-travel. Si Pawan lang yung magbubuhat, ganun. Para hindi ma-stress yung aking mga biyenan na kahit na nasa ibang bansa ako ay panatag sila sa aking kalagayan. Sobrang thankful din ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng mga biyenan na sobrang maalalahanin. At ng asawa na sobrang caring. Habang nasa tren nga kami, lagi niya sinasabi yung tiyan mo baka naiipit kasi sobrang siksikan ng tren. Tapos sinasabi ko, I'm okay, ganyan. Kasi nakakahiya, baka naririnig ng mga katabi namin yung mga pinagsasabi niya. Ayan, pagod na ang first. We saved $300, but at what cost? So, ang mahal kasi mga ng taxi dito sa Japan, kaya nag-tread kami. Tapos tawa ko ng tawa kasi kung nag-taxi na lang kami, hindi pa siya nahirapan kakabuhat-buhat ng ganyan dyan. Pero syempre, for experience na din, di ba? Malapit lang rin naman yung hotel din kasi namin mga sa train station, like few minutes walk lang. Kaya akala namin convenient kapag nag-trend ka papunta sa aming hotel. So, ayun pala nakakapagod kapag may maleta. Pero pag wala, okay lang naman. Ayan, 3 minutes walk lang siya. Ako ito, walang bitbit, happy ang buntit. Meanwhile, yung asawa ko pagod na pagod. Hindi pa pala kami nakapag-check-in agad nung pagdating namin sa hotel kasi mga 2 p.m. pa yung check-in tapos dumating kami around 10 a.m. yata. Ay, hindi pala 10 a.m. Parang mga nasa 8, 9 a.m. kasi yung landing namin 6 a.m. So, nagpunta kami ng 7-Eleven kasi ayun lang yung open. Sarado pa yung mga restaurant. Naghanap kami ng makakain kasi gutom na ang mga person. Sabi ko kay Pawan, bibilin ko yun sa mga susunod na araw kasi lagi ko yun nakikita sa TikTok. Parang viral yan palagi. Sobrang dami rin nilang options pero kakaunti pa lang yung mga dinedisplay nila na may kasamang kanin. So, ako ang binili ko is yung chicken katsu. Tapos kay Pawan naman onigiri. Pero parang nakakahiya naman na diyan kami kumakain sa gilid ng daan. Kasi bawal daw kumain doon sa loob ng 7-Eleven. So, ayan, nandiyan kami sa labas. Kumakain kami sa labas ng 7-Eleven sa may gilid ng kalsada. Tama ba yun? Dinadaan-daanan ng mga person. Pero wala na makakapigil sa gutom ng buntis. Bahala na kayo dyan. Gutom na ako. Binilisan lang namin yung kain kasi nakakahiya Pero ayan, naglakad-lakad na kami after namin kumain. Nag-explore lang kami sa mga paligid-ligid dyan. At kailangan talaga todo update kami sa aking mga biyanan kasi habang nasa India sila mga alalang-alala. Ito din namin alam kung pero ang haba ng pila. Parang mall yata siya. Pero hinihintay nila mag 10 a.m. para magbukas. So kahit di namin alam, nakipila na lang kami. Pero ang tagal nila magbukas kaya umalis na lang kami. Karamihan ng mga restaurant hindi pa bukas, parang 11 a.m. pa yata sila magbubukas. Tapos takam na ako. Sabi ko, ay yan, kakainin ko mamaya steak. Char. Hindi ko yun nakain, nagramin kami. Tapos ito, nagpunta kami ng Don Quixote kasi may nadaanan kami. Well, it's donkey, but it's literally penguin. I want to get this. You know what is this? Sobrang nakaka-overwhelm dito, Like, ang dami mong gustong bilhin, pero parang wala naman siyang silbi sa buhay mo. Pero gusto mo silang bilhin, like kung ano-ano lang, ganun. Kailangan mo ng matinding self-control kapag nandito ka sa Donkey. And yeah, after that, meron kami nakita na ramen restaurant. May nakita kami mahabang pila, kaya pinilaan din namin. O, diba, talagang nauuto kami sa mga pila-pila. Basta pag may pila, pipila rin kami, kaya di namin alam kung masarap ba. Umorder ako ng best-selling nila na ramen. Tapos kay Pavan, pork bowl. Yung kanyang order kasi hindi siya kumakain ng wheat mga kinakain niya is gluten-free lang, ganun. So, ayan yung kanyang pork bowl na nabawasan niya na bago ko pa naisip mag-video. Ito pala yung restaurant, kailangan pipindot-pindot ka muna dyan sa vending machine, dyan ka o-order. And ang bait nga ng mga service crew nila dyan or kung ano man tawag mo dyan sa kanila mga staff. Kasi na-discover namin na may rule pala sila na dapat o-order din si Pavan ng ramen, ganun, tig-isa kaming ramen. Pero ang ginawa namin is isang ramen tapos nag-order siya ng kanyang pork bowl. Basta may ganung rule, Pinagbibigay ko rin yung mga pork meat ko kay Pavan. Kasi isang bowl lang, ang laki-laki, busog ka na. After namin kumain dun sa ramen na restaurant, bumalik na rin kami sa aming hotel para magpahinga at mag-check-in. Gagawa ko ng separate video para sa aming room tour, ganun. Kasi alam nyo, yung hotel na pinagstayan namin dito, libre lang yan. So, yeah, abangan nyo yun. Tapos, ayan pala yung aming restaurant na kinainan kanina, yung ramen shop. Diba? Tignan nyo nga baba ng pila. Nung dinner, lumabas kami parang around 1 a.m. na. Tapos, dyan kami kumain sa hindi ko din malaman ng mga restaurant, basta kung anong bukas yun na yung kinainan namin. Maganda din dito sa restaurant na to kasi parang mga lokal lang yung mga kumakain. Masarap yung kanilang mga food and mura lang except dun sa na order ko na omelette rice, hindi ko trip kasi yung sauce niya tilasang ketchup, ganun, parang normal na ketchup. Pero ang description ni Pavan is kalasa daw nung pork and beans na sauce.
yung dilata. Pero the rest ng in-order namin is sobrang sarap. Tas ang mura lang. Ngayon, umorder din ako ng gyoza. Ang sarap-sarap. Crispy on the outside, juicy on the inside. Oh, Like I remember there used to be a can. yeah, pork and bean. And in that can it used to be bean with this red sauce. Exact same sauce. It's red ketchup with sugar processed flavor. So, ayun na mga te, thank you for watching. Doon ko na i-end yung vlog kasi bumalik namin sa hotel at natulog.